A blessed afternoon po sa bawat isa po na mga magigiting na lingkod ng Panginoon. Welcome po sa panibago pong subject na atin pong tatalakayin. Man, His Nature and Destiny. Yan po yung atin pong subject. Ano po? Parang anthropology. No? About man, about humanity. No? At ang pag-usapan po natin sa hapon na ito, yung chapter 1, the soul and the body. So bago po tayo pumalaot, tayo po muna ay manalangin. Sige, Pastor Jose, buksan mo sa prayer. Praise the Lord, salamat Panginoon, ulapilog ng panas sa Diyos. Hindi din kami ng pagkabay mo, Panginoon, sa mga pagtulong ng Ganang Santo. Sa pag-aaral rin ang gagawin kayo sa oras ng Diyos, samahan mo kami. Ikot po sa inyong silat puso ng mga pag-aralan. Kung magamit namin Panginoon sa aming pagdudot pangangaral ng mga salita ng kami patuloy na lumago o Diyos. Kaming Panginoon, patuloy na kaalaman ng pagkadawag sa bansa ng isang pagpagturo. Bisang susurok kay Panginoon na pumilong gamit para sa amin. Samahan mo kami patuloy, samahan mo siya. Hallelujah. In the name of our Jesus Christ, I pray. Amen. Amen. The soul and the body. Yung pong kaluluwa at saka yung pong katawan. Po, usapan po natin. Pakibasa nga po yung unang paragraph. We have before us several writings on conditional immortality, which, while differing widely in many respects, unite in teaching that immortality, far from being the possession of all men or of their souls, is obtainable only upon condition of faith in Christ. They teach further that those who do not thus obtain immortality will be destroyed, caused to perish, or made extinct. Some of these, however, teach with respect to the unsaved that the whole man ceases to exist at death and is brought into being again at the resurrection, to be tried and destroyed in the second death. While others teach that the soul survives the death of the body until the judgment day, after which God finally destroys both the soul and body of the wicked in hell. Okay, so paki-explain nga po yan. Anybody? Explain. Lalo po sa doctorate, halos dapat kayo. Meron daw, dati, ng mga kasulatan ng conditional immortality or conditional, parang hindi sure na immortalidad. Kung saan, differing o nagkakaiba wide in many respects sa karamihan. United teaching that immortality. Yan. Pinag-iisa sa katuroan na ang immortalidad ay malayo. Kailangan mo, maintindihan mo muna ng kabuuan. Say. Meron ka dyan, Pastor Ed? So, ito si translator. Walang translation. About the soul and the body, Sabi nga, may mga, dati, may mga writings or several writings patungkol po sa tinatawag na conditional immortality. Pagka sinabing immortality, ano yon? Walang kamatayan. Diba? Walang kamatayan, immortal. Po. So, pero yun nga, merong several writings daw about conditional immortality. Pagsamahin natin dalawang salita, conditional immortality. Parang may condition na walang kamatayan. Oh. Meron, ibig sabihin, meron bang mga mamamatay at merong hindi mamamatay? Opo, yung katawan. Parang ganon. Yung kaluluwa, hindi. So, lahat ng tao, ang katawan mamamatay.
yung kaluluwa, lahat ng tao hindi mamamatay ang kaluluwa. Hindi po namamatay yung kaluluwa. Hindi mamamatay, hindi namamatay. Hindi talatay. So, kung Kristiyano ka o hindi ka Kristiyano, meron bang ano yun, merong pagkakaiba o the same? Meron po. May pagkakaiba. So ano ang kaibahan, ano ang kapareho sa dalawang ano? Ang kamatayan na sinasabi ng is second death. Merong kamatayan ng kaluluwa. Kaya lang, ang kamatayan na yun ay yung pagkabulid na sa impyerno. Yan. So yun ang sabi ni Kristo. Kung sa tayo ang kamatayan, lahat mamamatay. Yung kaluluwa, kung di mo na pag-uusapan yung second death, sinners tsaka yung Christian, parehas lang. Yung first death, Sa parehas first death. lang. First death, Sa second death na sinasabi, wag mo na yung Diyos. O yung parehas lang. Parehas lang yun. Pero dahil sa may paghato ng Diyos, so yung wicked, may katapusan siya. Hindi, walang katapusan. yung wicked, ano siya, saan siya, ano, meron siyang ano? Sabi Meron, kasi doon, pag sinabing may katapusan, hindi na siya immortal. hindi na. Kasi ano na eh. Ang sabi kasi doon, this is the second death. Eh. Kasi pag sinabing immortal, walang kamatayan eh. Kasi Hindi, sabi hindi sa atin mamamatay. ano yung pagkakahalin tulad nung the first death ng journey dito sa mundo? Patay talaga yun eh. Wala talaga. Physical. Physical. Oo. Tapos yung sasabi natin soul na mamamatay doon sa impyerno. Sabi kasi ng Panginoon na huwag niyong katakutan yung pumapatay ng katawan. Pero katakutan ninyo ang pumapatay ng kaluluwa at espiritu sa impyerno. Kaya pag binasa natin yung second death, pag natin second death, that's the end. Ngayon, kung meron natin nabasa halimbawa na bagay parang debatable kasi ito, no? Yung kasing sasabing araw at gabi, sinasabi kasi yun, sa panahon na nasa sa katawang tao sila, na alam nila doon, araw at gabi. Hanggat wala pa yung pag-atulan Diyos sa second death, araw at gabi talaga sila. Pero pag dumating ng panahon ng second death, na sinasabi ng Panginoon, lahat ibubulid doon, hindi nakasulat sa aklat ng buhay, that's the end. Kasi wala pang tao doon sa sa lake of fire. Sa akin, meron yung nagduro sa... Nung sinabi yung second death, ibig sabihin talagang mamamatay yung kaluluwa. Yes, yes. The second death. Yun lang ang pwedeng pumatay doon eh. Na ginawa ng Diyos eh. Kasi, ang titingnan Hindi eternal. Hindi siya eternal na parurusahan. Ibig sabihin, mawawala din. Wala talaga. Nandun sa Matthew 10:28. Oo, yan, Kasi di ba ngayon kasi lang? hindi Para kasi- magkakaroon siya ng contradiction. Ano natin dati, di ba? Eternal na parurusahan, yung kaluluwa ng mga wicked. Oo, yun ang ano ko ng araw. Pero nung binulay-bulay ko, tapos kinuha ko yun. Kasi narinig ako eh. Yan tayo nag-aaral. Oh. Kasi nung narinig ako dati, nung binata pa ako, yung daw, kaluluwa, mamamatay doon sa second end talaga. Medyo ano, End of life na, end of soul. Confuse ako doon. Ano na? Confuse ako doon. Kasi bago ko narinig yun eh. Pero hindi na-apektuhan yung pananampalataya ko. Sinurses ko na. Inaral ko. So nagkaroon ako ng parang pananaw din na talaga Yan end sa talaga. ano natin, pag-usapan dyan. Sabi Diba? po, Misha, ang katawan ay pisikal at pansamantala. Ito ay nakikita, nararamdaman at nasisira sa kamatayan. Ginawa mula sa alabok ng lupa. Genesis 2:7. Ang kaluluwa ay di nakikita at walang hanggan. Ito ang sentro ng kalooban, damdamin at pagka-persona ng tao. Nananatili kahit mamatay ang katawan, nananatili itong kaluluwa. Mananatili. Oo. Okay. Yun. Walang hanggan nga eh. Walang hanggan. May talata din yan. Yung sa Lucas, 16:19 hanggang 31. Sabi ron. O yung mayaman at Diba humingi pa nga siya ng panalangin? Sa panahon na yun, nandun sila. Hindi naman kasi second yung pinag-usapan dun eh. At then sabi ko kasi, pag tao namatay, may pupuntahan siya. At yung pinuntahan nung mayaman, hell. Tapos isa naman, Abraham. Ito naman sa Mateo, yung sabi, Yes, huwag pagdating sa kayong mga mga revelation, takot sa pumapatay ng katawan. Oh. Sapagkat hindi mapapatay ang kaluluwa sa kingdomsyon. Huwag kayong matakot sa pumapatay ng katawan sapagkat hindi mapapatay ang inyong kaluluwa. Kundi pagkos ang katakutan nyo, yung makapupuksa
makapupuksa sa inyong katawan at kaluluwa sa impyerno. 28 naman din yung ngayon. Kasi makapagsabi ang kakapuksa talaga. Oh. Sa Revelation kasi, Yung binasa ko ng wala, brainstorming na to. Talaga. walang katapusan Brainstorming ng talaga yan. Oo. yung mga ibubulid sa dagat ng apoy, walang katapusan ng paghihirap nila. So, ibig sabihin, mortal sila doon. Wala silang, hindi sila magsisis ng, kasi kalaan mo kung mamamatay, kasi mawawala ka na totally. Eh di, magpasarap ka na. Makulahin mo na dito. Hindi, kaya nga sabi na, sa 21.8 ng pahayag, di ba? Ang sabi ron ibubulid sa lawang apoy na naglalagablab na asukre. Yung po mga wicked na yon, yung mga mamamatay tao, mga makukulang, mga manggagaway. 20 yun, Bishop. Oh. 20 yun yung binulis na. 21.8. 21 ang 21 verse naman. Ngunit Sa sa mga mga duwag, sa mga hindi Yun. palataya, sa punong Sa ng bahagi, sabi ron, ay sa dagatang apoy. Ibubulid sa lawang apoy. Nandingas na Pre. pre. Ah. Sabi ito marami din siya. Tapos ang connection sa Revelation, Na yun ay ikalawang kamatayan. Di ba kasi natin ikalawang kamatayan? Second death. O di na mamatay. Kaya, naulit ka lang. Sino pwede pumatay doon? Kaya nga, ganun tayo kamahal ng Diyos dahil ganun sa spirit of Dito pa lang, yung subject ng anthropology, yung human being, akala natin napakadali lang na, pero ang dami palang questionable, ang dami kailangan nating kumbaga sa pasadahan. Alamin natin. Oo, alamin ang bawat bagay. O, unang talata, Genesis 2:7. Genesis chapter 2 verse 7. Ano sabi roon? At nilalang ng Panginoong Diyos ang tao sa alabok ng lupa at hiningahan ang kanyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay at ang tao naging kaluluwang may buhay. So, kailan naging kaluluwang may buhay ang tao? Nung hiningahan Nung hiningahan. ang kanyang mga butas ng ilong. Oo. Yung mga butas ng ilong. Yan ang sabi ng Bible, ano? Nasabi nga sa English version, Then the Lord God formed man of dust, galing daw sa lupa o sa alabok, from the ground, and breathed into his nostrils the breath of life, and man became a living being. A living being o a living soul. living soul. Kailan daw naging living soul? After. Pagkatapos nahingahan, naging kaluluwang may buhay. Parang gano'n, no? Kaluluwang buhay. Kaluluwang buhay ba lagay? Kaluluwang may buhay. Kaluluwang buhay, no? Kaluluwang may buhay. Living soul, eh. Sabi nun, no? Ang tabigim. Kaluluwang may buhay. Kaluluwang may buhay. O, kaluluwang buhay. Kailan nangyari? Nung hingahan. O, paano yung mga hayop? May basa ko, may kaluluwa. Ang hayop ba may kaluluwa rin? Meron di siya, pero hindi kaluluwang buhay. Kaluluwang may buhay. Ay, di ba, dahil living living animal naman ito, no? Living being. O living being din, di ba? Meaning kasi meron ding Hindi, Bishop. Ang sabi kasi doon, meron silang kaluluwa. Sa Ecclesiastes. Sabi ko nabasa ko. Pero hindi sinabing kaluluwang may buhay. yung animal, yung hayop. Walang gano'n sinabi ng Biblia na, ko lang kung may natandaan kayo. Oo. Basta ako, wala akong nabasa na Oo. sinabi ng Diyos o ng Biblia na ang hayop ay kaluluwang may buhay. Wala. Oo. Only ang tao sinabi. Sa tao lang. Bakit nga may buhay ang tao, ang hayop? Bakit buhay ang hayop? May buhay siya pero walang kaluluwang, wala siyang kaluluwang may buhay. Yun ang pagkakaiba. May buhay. Buhay, may kaluluwa buhay. Din, yung kaluluwa kasi buhay. Di ba itong ang tao kaya lang nabuhay nung hiningahan. Sa butas ng ilong. Di ba?
Tama ba? At nung hingahan sa butas ng ilong, tsaka lang siya naging taong may buhay, parang ganon, kaluluwang may buhay. Naging buhay o nabuhay. Kaluluwang may buhay. O naging kaluluwang may buhay. A living soul, became a living soul. Pero nung hindi hinihingahan, Wala. unconscious, Wala. Hindi. walang buhay. Wala. Walang buhay. Wala. Hindi buhay, parang ganon. Wala siyang ano, hindi siya continuous, wala. Dead ka, ano? Mm. Dapat dead ba yan? Hindi siya kimili, wala. Sabi nung nililok muna ng Lord, galing sa lupa, galing sa alabok, yung tao, yan na, buo na. Pero ano pa rin, yung unconscious, o parang manikin, gano'n, parang gano'n lang, ano niya, di ba? Parang gano'n. Tapos nung hiningahan sa ilong, tsaka nabuhay, nagkaroon ng consciousness, so baka, Kamalayan. oo. Hindi siyang kaluluwang may buhay. Naging kaluluwang may buhay ang tao. Oh. So, meaning to say, yung buhay na ipinamumuhay ng bawat tao galing kay Lord. Amen. Yes. Di ba? Eh, yung buhay na ipinamumuhay ng mga hayop, galing din kay Lord. Galing din, pero hindi siya, ano, di siya Ganyan yun eh. Diba, katulad ng hayop, kahit naman kasi, yung mga punong kahoy, meron din silang tawag nating buhay. Diba? At sasabihin natin, patay na yung kahoy. Pag nakita natin, wala na mga daon. Pwede na ipanggato. So, patay na yung kahoy. Kasabi natin. Pagtanong, yung kahoy ba katulad ba sa tao? Katulad ba sa hayop? Di ba yung kaluluwa, parang yan yung nag-ano sa'yo para magkaroon ng consciousness? Pakiramdam, tumugon. Yes, Bishop. Yun ang nasa atin. Sa tao. Yung sinasabi natin. Oo. Sa pag-aaral, yun ang lumalabas sa Parang ganun natin, ang ano. Pero Oo. ano ba yung mas malalim pa doon kung titingnan natin? Kasi yung sabi dito, hiningi ng buhay, sa mga narinig ko rin ako, sabi ibang nagtuturo din, hindi ko alam kung nag-aral din ba siya sa ESOL or what. Eh sabi, yun daw, hininga yung binigay, that is the partial na Espiritu ng Diyos para ang tao maging kaluluwang buhay. O yun, yung termino na yun. Okay. Yun ba, Espiritu ba ng Diyos, yung inilagay ng Diyos sa tao? Yung hininga. Nung hiningahan, ng breath of life, it is the Spirit of God. Bishop. Kasi, titingnan natin sa Bishop, sa before na isilang ang church, di ba? May naalala akong nabasa doon sa mga apostol na at hiningahan niya ang mga apostol eh. Diba? Ibang ano yun, iba anointing yun, iba ano yun. Basta hiningahan daw. Pero sa creation, yung pagkakalikha nga. Parang may pagkakahawig kasi doon, yung hiningahan eh. Tapos itong hiningahan din sila. Bagagbuhat hiningahan. So, ibig sabihin, yung hininga sa kanila, that is the spirit or the presence of God. Ibang account yan. Spirit yun, klaro. Bago yung baptism. And the same kasi ginamit Bishop eh. Sabi, hiningahan din sila eh. Tapos, ito sa hiningahan din para yung kaluluwang may buhay. So, in short, kung titingnan natin, that is the spirit of God. Yung life of God, parang binigay niya doon sa tao, yung partial lang. Ay small amount lang. Nagaling sa kanya. Para ang tao maging kaluluwang buhay. So, Espiritu ng Diyos ang inilagay ni Lord. Buhay, yung buhay niya mismo, yung kanya mismo. Espiritu. Yung kanya mismo. Yun siya eh. Yung Diyos kasi yun siya, Espiritu sila. Tapos yung Espiritu na yun, in-impart niya doon sa tao. Yung sabihin hininga. It is the Spirit of God or life itself? Life ang binigay. Yung buhay nga niya, Bishop. Buhay, yun nga. Kasi iba niya. pag sinabi natin Espiritu eh. No, pagka Espiritu ni Lord ang inihinga doon, Holy Spirit. Yes. Holy Spirit yun. Spirit of God yun. Basta yung life niya, Bishop. Spirit of life, sabi. Nung hiningahan, nabuhay. Nagkaroon ng buhay. Hindi naman sinabi mabuhay ka. Di ba nabuhay? Nagkaroon ng buhay. Hindi katulad sa mga hayop, sabi niya magkaroon lang. Lumitaw na lumitaw lang. Yun ang pagkakaiba sa pag-creation. Pati mga punong kahoy. Sabi ko hininga, hindi siya espiritu. Hininga. Sabi ko kanina, hindi siya espiritu. Hindi espiritu ng Diyos. Na kailangan niya magkaroon kasi yun. Nagturo.
Ayun sa Genesis 2:7. 2:7. 2:7 ng Genesis. Ang hininga dito, hindi mismo Espiritu ng Diyos o Holy No. Spirit, kundi ito ay buhay na galing sa Diyos. Isang special na paghinga na nagbibigay buhay sa tao. Special eh. Yun ang inihinga ng Diyos sa tao. Buhay, not the spirit, not the spirit of God. Life itself coming from the Lord. Hindi Holy Spirit. Oo. Hindi naman lumatos. Ano sa akin? Okay. Ang tanong ni Risha, kung daw bang hininga sa tao ay Espiritu Santo. Ano? May nabasa ko na, Spirit Ano ba yung or lumatos dalawa yun eh. Yung hininga kasi, breath yun, hindi siya. bread. Oo. Bread. Breath of life. May ano sa Greek yun. Ay sa Okay, kailangan kasi contemporary. doctorate na tayo. Kailangan maging tayo diyan, maging klaro. Inabot naman. Ano yung kaluluwa, ano yung espiritu? Oh, marami to, ito ang daming ito, lalabas yung mga Yun yung sinasabi sa Ecclesiastes 12:7. Oo. Nepes. Ano? Nepes. Ano? Nepes. Oh. Yung sa return. Sa Oh, Ecclesiastes chapter 12 verse 7. verse 7, yun yung espiritu na babalik sa Lord. Yung hininga. Oh. Breath of life. Oh, balik sige, tingnan natin 'yon, 12:7 ng Ecclesiastes. Ito na problema pala sa exam nito. Yung i-download ko. Ang Grade dami. din yung nakalagay tsaka Hebrew. Paano ko babasahin nga pala? Paano ito ang Genesis? Ano sabi? Oh. Sabi ron, then the dust will return to the earth as it was, and the spirit will return to God who gave it. Binigay lang ng hininga. Oh. Espiritu. The spirit daw, will return to God who gave it. Ano to? Spirit? Anong spirit? Yung ba, yung sinasabi ni Pastor Jose kanina, espiritu ng Diyos, galing kay Lord, na espiritu? Hininga po yun. Oh, di ba? buhay. So, Ang espiritu na yun, yung espiritu na binigay sa atin ni Lord na parang yun ang buhay Parang mabuhay na. tayo. Oh, para mabuhay. Iba pa yung yun. espiritu eh. Hindi siya, yung spirit dito, it is not all about The Holy yung Spirit. isang bahagi ng tao na espiritu, di ba? Meron tayong soul, body, and spirit. Okay, hindi yung spirit dito, it is not about the Holy Spirit or spirit galing kay Lord. Hindi po siya, hindi yun. No? Yung spirit diyan na magbabalik kay Lord, yung buhay Nahinga. na ibinigay ng Diyos sa bawat tao. O yun. No? Life itself. Diba? Kasi lahat tayo, binigyan ng buhay ni Lord eh. Pag namatay, binawi na. O sinuoli na, no? Inuha na ni Lord, di ba? Parang inuha na ni Lord. Ibig sabihin, Bishop, kasi di ba may mga patay sa paningin ni Lord? Oh, yun. Kahit buhay pa. Oh, James 2:26. The body without spirit is dead. Oh. Patay. Kasi walang espiritu. Kaya gumagawa ng Patay. O, iba naman ang patay doon. Iba naman. Kaya sabi ni Jesus, di ba na hayaan mo ang mga patay ang maglibing. Yun. Dahil sa kasalanan, Kanilang patay sila. Kasalanan. Kasi yung usapan natin dito, hindi yung patay na yun eh, kundi yung buhay pa. Kasi makasalanan eh, buhay pa rin. Hindi kasi, ibig sabihin, yung mga patay na yon, hindi sila, wala silang buhay na galing sa Panginoon. Kasi sa 6:63 ng John, sabi ni Lord, the words that I have spoken to you, ang salitang mga sinabi ko sa inyo, ito ay espiritu at ito ay buhay. Hindi, another account kasi ito eh. Ang sinusunod natin dito, yung sinasabi natin makasalanan yung tao. Dalawa kasi yung ano eh. Kaya, Doon muna tayo punta doon sa makasalanan ba yung tao o siya ay Kristiyano. Kasi basta doon tayo doon to sa Genesis 7. Oo, hanggang sa nagkasala na yung tao. Ang sabi ko sa kaluluwa may buhay eh. Ano ba yung binigay? O di ba? Yung ba eternal ba or whatsoever yan? Tanongin mo siya. Kasi kung saan nagturo dati, nung narinig ko, sabi nga,
Yung daw breath of life ay considered na life from God ay spirit. Na may yung spirit yung mismo siya, nag-impart siya doon. Yun ang kanyang yun ang kanyang explanation doon. Sa Ecclesiastes 2:7 po, ano yun? Hininga ng buhay. Kasi sabi doon, ano eh? Hininga buhay nga. Ako, blow, blast, yung sabi doon eh. Kasi Pag sabi niya, bro, yun niya ba? yung hiningahan ka, di impartation na yun. Hininga. Impartan ka ng buhay. Hiningahan ka ng buhay. Kasi yung paghinga natin, ito yung sinasabi. Kaya lang, yung ang tao nung mamatay, o nung magkasala, yung espiritu na yon na buhay niya, yung ibig sabihin yung access niya sa Panginoon. Kasi kung buhay ang pag-uusapan, sa Genesis sinabi na, huwag mong kakainin ng dugo, pag siya niyang buhay. Sabi, so yung dugo, buhay pa rin eh. Di ba? Literal na nabuhay yun. Kung buhay yung pag-uusapan. Physical na nabuhay. Kaya, ibig ko sabihin, yung buhay na sinasabi, makikita natin na yung dugo, tinawag yung buhay. Kaya pinag-usapan kasi natin yung Tapos yung hininga ko, kapag ang tawag yung humihinga, buhay siya. Yan tayo makausad. yung espiritu. Dito nakalagay rito, breath of life is not merely Ano yan? physical, Ha? but spiritual. Hindi sa physical. Spiritual. Hindi siya physical? Kasi tingnan mo ang 2:14 ng 1 Corinthians. Yung breath of life? Breath of life, spiritual yung O, ang tao daw na hindi nagtataglay ng espiritu, Diba? ay tumatanggap ng mga bagay na espiritual. Okay, So, sabihin- wala tayong problema doon. Pastor, ano kasi natin dito, yung tanong kasi ni Bishop, na yung sasabiting life na ibinigay doon sa tao. Sa Bishop, yun eh. Isang aside muna natin dito siguro, Bishop, yung kay Christ na nagbigay siya ng buhay, di ba? Yung dugo niya ay buhay. Ito muna yung malayo na ano na eh. Parang medyo niya makukuha yung sunod. hindi magkalambol-lambol. Magkalambol-lambol. Ibig sabihin, yung buhay pa doon. Interpret muna yung 2:7. 2:7 muna. Tsaka yung 12:7 ng Ecclesiastes. Yan na lang muna yung dalawa. Hindi sa espiritu ng Diyos. Hininga yun. Kaya nga, Dalawa. Hindi nga. Ako din, wala. Yun ang sinabi Hindi ni bro, Hindi nga hindi eh. mo malalaman yung ba ibig sabihin Hindi sa espiritu. ruwak. Ibig sabihin ruwak, hininga, breath. Breath. Hindi sa spirit. Kasi ang spirit is new mind, di ba? Pneumatos. I give you the new spirit. Iba yung spirit doon sa breath. Kaya, kasi magkaiba ng Greek yan. Kaya nga Tsaka maraming mga mababasa ano rin eh. natin kasi. Ito lang 12:7 na ito. Ang daming Kristiyano, kahit pastor, hindi nila alam ang pagbibigay ng kahulugan, kung anong tamang kahulugan ng 12:7 na yan. Kung alam natutunan. Oo. Diba? Kasi nabasa spirit eh. May tanong pa dyan si Bishop, nasa ikaduluan dyan. Oo. Sa 12:7. Diba? Nalala kayo doon eh. Eh paano yung kaluluwa? Di ba? Kung Kristiyano namatay, walang problema. The spirit of Christian will go to God in heaven. But how about if ang namatay ay non-Christian? So, yung spirit niya ba will go to God in heaven? No. Oh. Hindi siya. Nasaan ang kaluluwa, nandun ang spirit. So, paano, mali ba si Solomon? Mali ba yung sinulat ni Solomon ito? Oh. Kaya kung ito, titingnan natin, pagkit nabasa natin, Spirit, 12:7, iniisip natin, isa sa bahagi ng katawan ng tao, may 3 bahagi, Siguro body, soul, and spirit. yung sinasabi lang dyan ni hindi yung tungkol sa paghatol, kundi every soul na mamamatay sabihin, yung nagbigay, ibabalik mo lang yun. Babalik mo lang. Parang ganun lang ba? Oh. Babalik mo So, lang. hindi nga Pero siya hindi spirit, sinabi- hindi nga siya spirit na isa sa bahagi ng katawan ng tao. Yung spirit noon, yung buhay, no? Yung life itself na ibinigay ng Diyos sa bawat tao, believer ka man o non-believer, pag namatay ka, yung hininga mo, buhay mo, balik kay Lord. Yun lang ba? Yun. Yun lang ibig sabihin. Oo, yun ang... Wala pa yung parusa. Kaya wala para... ayun yung yan yung ruwak na sinasabi. Hindi na. Di ba? Breath lang talaga. Dito na yung 2:7 sa Oo, buhay talaga. It is not one of the Buhay lang. 3 parts of the body ng tao, no? Buhay lang, buhay. Oo. Buhay. No? Yung spirit doon, life, buhay. No? Hindi yung bahagi ng katawan ng tao na Pero ano. pag sa breath na yon, yung buhay na yon,
Kasi composed ng tao, di ba, ng body, soul, spirit. Ayun, Yung buhay na yun, ibig sabihin kasama na ba doon? Ibinigay na rin yung soul, spirit. Ibang lang talaga. ibang issue, iba ang yung life lang Kasi talaga, lalabas buhay kasi lang life, talaga. Maganda yun eh. Oo. Yung life kasi, pag sinunod natin yung 2.7, na maibigay na doon sa hinulmang lupa, Yung hiningahan. nung hininga siya, doon siya nagkaroon ng body, soul, and spirit. Kaya, Hindi. So lang, nung nilikha ng Diyos ang tao, may espiritu na siya. May katawan na siya. Hindi, katawan Kaya lang. hindi pa siya buhay. Yun ang nawala na sa post. May body, may soul, and at saka spirit. Meron na siyang spirit kasi yung spirit, yun yung nung hindi pa nagkasalang tao, buhay ang spirit niya eh. Ibig sabihin, may spirit na siya. Kaya nang hininga siya, because parang magkaroon Pero hindi buhay. Magkaroon ng buhay. Hindi, buhay ang espiritu kasi yan pang tubay yan sa Diyos eh. Yung espiritu ng tao. So, nung nagkasala, Linawin natin. Medyo. Yeah. Hindi, ito, nung nilikha ang tao, kompleto na. spirit, Kompleto. Kompleto, tatlo. yes, May katawan Tatlong siya. bahagi andyan. Katawan na. meron Yung katawan niya ngayon na to, may spirit na siya, may soul na. Pero Pero unconscious. hindi pa siya. Oo, Kasi hindi nung buhay. siya, Ano ba? they became living soul. Parang naguguluhan na. Tama, they became living soul. Hindi pa yun. They became hindi living kasi soul. ang Nung hindi hinayin siya. siya. Pag-aaral. Now, nung nagkasala sila, sabi mamamatay kayo pag kinain niyo yung pinagbabaon ng bunga. So, hindi sila namatay physically. Namatay sila. Spiritual. Yung Yung spirit nila, yung namatay. Yung sinasabi sa Ephesians 2:1. So, Sabi ngayon, sa ang kanya, tao, tapos na yun. buhay sa physically, but patay sa spirit. Oo. Pati talaga siya. Ate, tuloy mo natin ito. Ay, talaga sa katawan. Dito, tingnan natin. Sige, back to our manual. Bas, Malaman natin ang tunay. May tanong-tanong na ano. Nag-uumpisa pa lang tayo. Dugo na kasi. Na dumudugo na yung dumudugo na eh, no? Yung utak eh, no? Tanong dyan. Dito tayo So, Hindi na kasagutan sa issue. sa, Baka dito sa issue tatanong dito sa dito. kaya nga eh. Sa issue We na. have before several writings, no? Meron daw po tayong mga nabasa, mga iba't iba mga lathalain. Yung tinatawag na conditional immortality. No? So, conditional immortality. Ibig sabihin, may kondisyon. Di ba? Yung tinatawag na yung walang kamatayan, kondisyon. Di ba? So, which, while differing widely in many respects, unite in teaching that immortality, nagkaroon naman daw po ng tinatawag yung unity o nag-unite sila sa katuruan about immortality. Walang kamatayan yun, no? Sino yung walang kamatayan? So, far from being the possession of all men or of their souls. So, is obtainable only upon condition of faith in Christ. So, kailan daw ma-obtain? Kailan daw matatamo? Yung tinatawag na immortality, yung walang kamatayan. Kailan? Mananampalataya. Yung kapag ka naglagak ng pananampalataya sa ating Panginoon Jesucristo. Kasi sabi, magkakaroon buhay na walang hanggan. Yun nga. Immortality, buhay na walang hanggan. So, they teach further that those who do not, yung hindi raw sumampalataya, thus obtain this. However, teach with respect to the unsaved. So, meaning to say, yung ba mga unsaved, walang immortality. Anong part ng kanilang Na, body, anong part ng kanilang pagkatao ang immortal? so, hindi, tayo, kahit Kristiyano ka, kahit mananampalataya, non-believer, katawan natin, mamamatay ito. Babalik sa lupa. 12:7, binagit doon, di ba? Lahat. Di siya. Lahat. Mamamatay ba? Mamamatay ang katawan. Christian or not Christian. Maliban na lang kung merong second coming, yung another coming pala. So, pero yung yung unbeliever, what happened?
Meron bang meron bang immortality? Oh. Kasi conditional daw oh. Conditional. Believer lang ba ang merong immortality? Kung immortality, kung papayagan natin itong immortality, sabi mo na pag hinulog doon sa lake of fire, day and night, immortality sila mamamatay. Day and night. Sabi ng Bible. And then, yung mag-Christian naman, eternity, immortality. Eternal life. Oh, eternity. So, ganun From yun. eternity. Yung destination Diba? lang. Destination. Yung distinction magkaiba. Kung titingnan natin. Kaya lang salita kasing second death. Kasi kung may first death, end na eh. Yung journey mo eh. End na Death, yun eh. referring to the human body Human body. ng humanity o ng tao. Ang sabi naman dito sa kaluluwa, Oo. pag hinulog ka sa kaluluwa, that is the second death. May first death, may second death. So, similarity rin lang. Di ba? Similarity rin eh. Death in hell or trap. Meaning to say, pag ang tao, unbeliever ang namatay, di ba? Mararanasan nila ang second death, both their soul and their spirit. Pareho. So, yung body nila, first death. Yes. Yung second death, yung kanilang kaluluwa at katawan. Ay, kaluluwa at espiritu. Ganun na, tapos susundan natin dito. Oo. Yung Na magdurusa sa impyerno. Parehong may walang sa pagdurusa sa impyerno. Pareho. Walang Sa hanggan. pagdurusa sa impyerno, may nagdurusa na. At kung tutuusin, walang hanggan yun. Kasi ang tao kasi limited lang ang buhay. Oo. Yung sinabing walang hanggan, yung sabihin, hindi sila mamamatay doon hanggang nasa impyerno sila. Hindi binabanggit yung second death eh. Kasi nagsasalita kasi yung author eh. Parusahan sila araw at gabi, sabi ron eh. At pinaparusahan na nga sila eh, araw at gabi. O, iisipin mo, pag 2,000 years na, yung namatay na mayamang sinasabi at yung nauna pa sa kanila. O yung sa panahon malimutan siguro eh. Hanggang hindi mananampalataya. 2 days pa lang naman yun nandun. Meron Kasi din. kay Lord, Sa panahon nito. Sa panahon. Pero yung, kasi nagsasalita yung author eh. Yung author sa sasalita ron eh. Kasi sabi sa kalagayan ito eh. malaman natin. Ang sagot ng Misya, parehong may walang hanggang buhay. Parehas yan. Parehong merong Walang hanggang eternal. Opo. Merong immortality. Mortality. Yung believer, immortality in the presence of God. Oh. Opo. Tama. Opo, yung Yun naman unbeliever, immortality Sa doon sa pagdurusa. pagdurusa Opo. sa Hades o sa impyerno. Soul and spirit nila. Opo. Yes. Yan ang sagot. Hindi mamamatay. Mortality ang soul. Paano nila mararanasan yung parusa? Paano nila mararamdaman yung parusa? Yung parusahan Paano nila nila eh. iisip na ano? Ibig sabihin yung immortality. Immortality. Kaya natin. Immortality. Ang soul, So, walang baka- immortality. Baka ang soul, Hindi niya mararanasan mamamatay yung spirit na lang ang mag-ano. O, ibig sabihin ng conditional immortality, conditional. So, ibig sabihin may kondisyon. Yung isa, ang kondisyon, pag believer, immortality in the very presence of God. Tama. Yung soul nila in spirit going to God in heaven. Sa kabila naman, ang kondisyon niya, both soul and spirit ng unbeliever will go to hell. Parusa. Parurusahan. Oo, tama. Oh. Ano ba? Gusto ba patay? Ngayong buhay tayo, immortal ba yung soul natin? Ngayong buhay tayo. Hanggang tayo. Buhay, andyan siya di ba? Immortal. Ayan ang yan ang Walang kamatayan. yan ang makakana ng immortality. Ito mo nga, ang namamatay lang kasi katawan. First Yung breath. sinasabi natin spirit, ang sabi ng Biblia, di ba sabi nga, pupunta ko sa Hades ng impyerno eh. Parurusahan ka doon. At pinaparusahan na sila hanggang ngayon. Oo. Oo. At yun naman mga believers na, nandun sa Abraham bosom. Kaya nagbigyan pa yun sa Lucas 16 eh. Sabi nga, ang mga Abraham sumisigaw. Pinaparusahan na ron eh. Pinakain sila ng hindi na sila namamatay. Sabi yun, day and night sila ron. Yes. Diba? Oo. Oo. Pero Umihiwalay yung pa lake of fire, wala pang tinatapon doon. Wala pa. Wala pa yung lake of fire eh. Pero part ng hell. Wala pa. Wala pa. Oh, final destination yun eh. Oh. Naghihiwalay din po bang kaluluwa sa ka-espiritu? Kaya pag Maghihiwalay. Naghihiwalay. Wala. O lagi magkasama? Hindi.
Lagi magkasama. Lagi magkasama. Both yan. Kung saan pupunta ang kaluluwa nandun ang Holy Spirit. So, hindi naghiwala. Hindi pwedeng ano, Hindi nag-iwalay. Hindi mo nag-iwalay. Yung katawan lang naman ng ano. Spirit lang. basta, Kasi kaya nga, journey lang naman pag siya. namatay, kung believer, pareho. Magsasama sila. Pupunta sa presensya ni Lord. Pagka unbeliever, pareho rin. Hindi mag-iiwan na. Hindi mag-iwalay. Kasi spiritual, ano ba siya? Impyerno siya. Spiritual destination pa rin kasi yun yung hell eh. Oo. Hindi kung parehas yan eh. Parehas lang sa presence ng Diyos yun eh. Yung dalawa na yan eh. Ano po ibig sabihin ng Hebreo 4:12? Ang salita ng Diyos ay tumatagos hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu. Ano ibig sabihin? Kasukasuan. Parang kuha naman yan. Ano lang yan? Paghihiwalay. Hindi, ano lang yan? Parang, ang tawag Hindi. niya sa Is ibang, ito, buo tayo. Merong, ibig sabihin, merong bahagi ang katawan ng tao na spirit being, soul being, and then yung katawan natin, body, soul, and spirit. So, pero sa isang katauhan yun. Nandiyan dyan. Merong parang, 3 parts. Sabi, isa siya sa buong katawan. Oo, sa Pero, isang, pwedeng maghiwalay. Hanggang sa paghihiwalay. meron siyang bahagi nasa yung sa parte ng tao. Pero kung Pero, ano mo yung bagay na yan, halimbawa, kasi ang dyan, ang konteksto niya ng salita ng Diyos sa pinagawlang kata ng kaluluwa at espiritu. So ang kaluluwa kasi, di ba, intellect, will, and emotion. Ang spirit naman natin ay yung ating access sa presence ni Lord. Minsan, may tinatawag tayo ng mga tawag yan, yung permissive will. Yan. Ang kaluluwa ang nagde-decide nun. So kaya, minsan magkahiwala ang espiritu natin at kaluluwa sa mga gusto. Ang gusto ng will ng Lord. Ang kaluluwa, ang gusto niya, will niya. O kaya may pinaghihiwalayan talaga sila. May hindi pinagkasunduan. May kaibahan sila eh. Parang Galatian 5 sa isa na. Parang Galatian 5:17. Kasi kung anin mo, hindi naman maghihiwalay talaga Kasi na tinanong din sa atin. hiwalay as in. Pero pagdating doon sa judgment, hindi... Kaya nga, hindi sila maghihiwalay, Hindi pero... siguro sa turo ng Biblia. Yan. Na pag hindi sumunod yung kaluluwa, yun ay talaga espiritu. Parang lumalaban. No? Lumalaban. So, May ano ba? question. Nung hiningahan ba ang tao, yung soul ba yung inihinga doon? Soul? Di ba? Di ba madalas narinig natin pagpatay na yung tao, wala nang kaluluwa yan, umalis na yung kaluluwa. Di ba yung lagi natin termino na ano, no? Tusukin mo pa ng kutsilyo, wala na karay. Wala nang buhay yan. Yun na, di ba ang sinasabi natin, wala nang kaluluwa yan, kaya kahit na wala nang pakiramdam, unconscious na yan. Dahil umalis na yung kaluluwa. Yung kasi narinig So, alin ba talaga yung umalis? Alin ba talaga yung yung life ba? Yung buhay, di ba? Kaya ko naman buhay na. Buhay pa yung nawala o... Yung buhay ang nawala. Yung buhay ang nawala, hindi yung kaluluwa nawala. Ganun ba yun? Life eh, di ba? Yung term dito kasi ganito eh. Bisa, meron kasi kaisipan na pang Diyos at may kaisipan Hindi, pang okay. tao. Pagka nawala na ang buhay, pati kaluluwa, aalis na rin sa katawan. Alis na yun, wala nang damdamin. Di ba? So, ibig sabihin, basta ang iba yung buhay, iba yung kaluluwa. Tama po. Tama. Di ba? Pag nawala ang buhay mo, alam mo, manatili pa si kaluluwa dyan, tsaka si espiritu. Wala na. Aalis siya. Iwanan ka niya, di ba? Mabubulok yung katawan sa lupa. Hindi magkasama din yung dalawa. Yung spirit kasama to. Diba? Ganun lalabas na eh. So bagay pwede na iba talaga ang buhay. Kasi may alam ako na nakakatrans ang kaluluwa at espiritu. Teka, Pero buhay pa din. Ito, dagdag lang to ah. Ang katawan. Hindi, ito dagdag lang to. Ito dagdag lang to. Diba? May sinabi rin kasi sa New Testament, sa Old Testament na ang tao may espiritu eh. Diba? And the spirit of man, sabi ron. And the soul of man, sabi ron eh. So, yung bang spirit of man at saka yung spirit ng binigay sa atin ng Diyos, dito sa New Testament na, Oo. sabihin Sa New eh, Testament it's the same.
Diba? Kasi meron spirit, meron sabi na, may spirit of men eh. Tapos binigyan tayo ng espiritu ng Diyos. Sabi ron. So ibig sabihin ba? Kristiyano o ng Christian. Dalawang espiritu meron tayo. Yes, Espiritu ng Diyos. Dalawa po. Tapos spirit of men. Diba? So, ano yung pagkakaiba ngayon nito? Itong spirit of men doon sa spirit ng Diyos. So, sigurado may pagkakaiba yan. Ngayon, nasaan yung spirit na yon? Yung buhay, spirit, tapos yung kaluluwa pa. Diba? Sabi ng Romans yata yun, the Spirit testifies with our spirit that we are children of God. Yung Dalawang espiritu, dito. hindi, yung espiritu ng Diyos yun na nasa atin nag-testify. With our spirit. Sa espiritu ng tao. With our spirit. Nagte-testify. Meron tayong espiritu. Kaya nga, yun ang sabi ko nga sa'yo eh. Yun nga meron. Hindi naman natin spirit nga eh. Oo. So, hindi ko masasabing pareho yung dalawa eh. Hindi, Pero, hindi. hindi ko sabing parehas ha. Eh, ba talaga yun? Yung spirit of man, ano ba to? Ito yung ano eh. Man. Kasi meron kaluluwa eh, di ba? So, Isa sa spirit, bahagi namatay ng yung katawan ng tao. Kasi pag sabi ni man, body, soul, and spirit. So ngayon, namatay siya. Tama ba siya? Namatay. Both yan. Makasalanan o hindi. So, ngayon, pag namatay siya, syempre sabi ko, malis na yung kaluluwa niya. Kasi kasama yung espiritu ron. Yun yun eh. So yung espiritu, ano to? Bumalik, ang babalik ha? Ano ang babalik kay Lord? Kaluluwa o espiritu? Spirit of man. Ano babalik kay Lord? Babalik na yung espiritu. Ano yung espiritu? Yun yung buhay. Yung espiritu, ano ba sa inyong buhay? Eh di, yung kaluluwa, aalis din sa katawan. Nasaan na yan? Wala nang pakaramdam yun. Wala nang buhay. Saan din yun? Magkasama sila eh. Yung alin, yung... Kaluluwa at espiritu. Saan? Bakit sa kanya? Hindi, ganito nga eh. Kung nasaan ang kaluluwa, nandun ang espiritu. Hindi. Balik. Medyo malabo tayo. Sabi kasi ni Bisha, sabi kasi ni Bisha, yung buhay, di ba? Buhay. Hindi rin sa yung espiritu. Tama, Bisha? Okay. Yung sabi ni Bisha, suit natin yun. Magsama sa utak natin para makuha natin sa espiritu tayo eh. Ano natin ang pagkakaiba doon sa inyong theologians? Okay. Ayun, namatay yung tao, yung buhay babalik sa Diyos. Ano na bumalik? Yung espiritu, yung kaluluwa, o yung buhay lang? Buhay. Buhay lang. Buhay, babalik kay Lord. Espiritu, paano? Yung espiritu, pag magkaiba yun. Pag believer ka, iba. Pag unbeliever, iba patutunguhan. Magkaiba ang destinasyon. Hindi lang minsan destination yung ano natin nag-resolve. Ibang parang, ano yung pagkakaiba ng espiritu sa buhay? Kasi buhay lang nababalik eh, espiritu eh. Basta kung nasa yung kaluluwa, nandun yung espiritu. Sang-ayon na nga tayo doon. Kung kaluluwa mo, nasa impyerno. Sang-ayon na nga tayo doon. Wala naman tayo doon Kung yung sa kaluluwa nasa langit, nandun din yung espiritu. Iba yung espiritu na sinasabi mo sa bahagi ng tao. Iba yung buhay na binigay ng Diyos sa santao. Kasi, di ba sabi nga, mayroong spirit of men. May spirit of God. Di ba, tama sasabi mo na, pagka manangpaltaya ka, may espiritu ng Diyos, pero pa sa espiritu mo rin. Sige, dito na muna tayo. Sabi dito sa manual natin, ito nga, they teach further that those who do not thus obtain immortality will be destroyed. Sila raw po ay wawasakin, paparusahan, or in other term, caused to perish, or made extinct. Ano po? So, yun ang mangyayari sa kanila. Some of these, however, teach with respect to the unsaved. Sa mga unbeliever o unsaved, hindi mga ligtas. That the whole man ceases to exist at death and is brought into being again at the resurrection. So, to be tried and destroyed in the second death. Ito yung mga yung mga unbeliever ito. Diba? So, meron silang pagkabuhay na maguli din. Merong resurrection. Pero, pagkatapos ng resurrection, madidestroy sila. Pumasakin sila second death. O yun, pumasok na namin second death. Meaning to say, nung sila po ay maranasan nila, after na resurrection ng mga unbeliever na ito, when they destroyed in the second death, ibig sabihin, ano na yon, yung mamatay talaga, patay na.
namamatay. Doon sa narinig- May kamatayan ang doon sa espiritu vision, ng doon tao sa o vision, soul. Doon sa narinig natin binata pa ako, may nagdepensa ng gano'n na patay daw talaga. Yung kaluluwa at espiritu ng unbeliever. Pati nga So, katawan- hindi eternal ang pati nga parusa kung katawan mamamatay. Pati nga katawan, di siya kasama eh. Kasi nga, sabi rin eh. Oh, resurrection, pati yun nga. yung mga namatay sa dagat eh. Bibigay sa resurrection eh. So, Buhayin ulit. nung sinabing, nung Kasi tayo magkakaroon tayo ibulit sa lawang Kasi tayo apoy. magkakaroon tayo tiyo panibali. Sa katawang lupang ito, sabi ng ipapalitan, case, immortality body. Sabi katawang panlangit. So, ganun din yung isa. Kaya lang, katawan pa rin yun. Kaya lang, Basta ayun nga, may katawan ng meron na, resurrected na binigyan na ng Kung may katawan pa lang, hindi may Ibig katawan sabihin, pa rin. buong katawan na yon, body, soul, and spirit. Yung second death dito, hindi ibig sabihin, mawawala, talagang mamamatay ka na, na tapos na. Hello? Yung second death dito, ihahagis ka sa lawang apoy na naglalagablab na asupre, parurusahan ka doon. Eternal. No? Walang hanggan. Yun pa rin ang mararanasan ng tao. Tama? Oh. Hindi yung talagang parang maglalaho ka na, matatapos na, end of life na talaga, wala na. Pero tama din po yung nagtuturo ng physical death, spiritual death, eternal death. Tatlo daw yung kamatayan. Physical death. Physical death, Katawan. spiritual death, tapos eternal death. Tatlo daw. Tatlong uri ng kamatayan. May nagturo na din. Oh, yun nga, meron ganun, meron Tama po yun. Physical, namatay ka. physical. Oh. Physical din, eternal. Tapos physical din. nang naging makasalanan ka, namatay ka sa spiritual. Tapos yung pinaka-final, eternal judgment, eternal death na yun. Yun nga, oo. Kaya pala sinasabi nila, may three kinds of death. Three different kinds of Physical death. death. Saka isa, physical death. Spiritual. Saka isa, eternal death. Eternal death. Ang nauna, spiritual death, tapos physical. Tama din. Kasi nagkasala kaya spiritual death. Yeah. Jesus, Oh. So iba yung eternal death, panghabang panahon, walang hanggan Yung sa Diyos yun, naputuloy. na yun. Pagkakaliwalay. Sabi na putol, wala ka na yan. So magkakaiba kasi yung mga teaching sabi nga, while others teach that the soul survives the death of the body until the judgment day, after which God finally destroys both the soul and the body of the wicked in hell. Ano yung macho rin, diba? Sa macho na to eh. Anong to? Macho na to? Nakalagay. Body and hill, sa amin. So, minsan, sabi kasi, yung katawan natin, babalik sa alam ko. So, dito sinabi, both the soul and the body. Oh. So, magkakaroon ka ng The soul and the body. Yung isang pananaw ito, yung isang pananaw. Yung resurrected body. Yung resurrected kasi bubuhayin lahat. Oo. Yun nga, bubuhayin. So, meron silang body na katulad ng natin na Yes, oo. ang body na pang Yung body natin ito, balik dito sa alabok. Tapos sa resurrection, pagkabuhay na maguli, bibigyan ko ulit ng katawan. Yun na yung... May katawan pa rin namin. Katawan pa. Yun. May katawan pa yun. Tama sinabi mo. Hindi yun talaga. Katawan pa lang. Well, other teacher. Oo. Well, Sabihin sa isip mo, bubuhay siya ulit eh. So, sabihin, bigyan base ka ng katawan pa ulit na siya Oo. mag-usap. Soul and lang. Soul and spirit lang ang pahihirapan do sa kabilang Sabi buhay. kasi dito eh. Ha? Sa 1026 kasi Bishop, tatlo eh. Spirit, soul, and Oh. body. Oh. Yung tatlo. Yung tatlong bahagi. Tatlong bahagi So, na. ano yan? Yung non-believer yon Oo, mga ang parurusahan. Oo. Yung believer naman, meron din resurrected body. Resurrected. Kaya nga, lalo Merong yung katawang body niya, panlangit, oo, panlangit. papunta rin doon sa langit naman, sa piling at presensya ng ating Panginoon Diyos. Sinasabi kasi ng Biblia, babaguhin yung katawan natin tayo mananampalataya. So, doon sa mga hindi mananampalataya, sinabi babaguhin yung katawan nila. Alam niyo po sa saksi. Bibigyan din ng bagong katawan. Walang problema yun sa saksi niyo. Walang problema yun. Kasi walang impyerno. Wala ipin, no? No problem. Wala impyerno. Wala salo naman.
Sige, tuloy natin. Yung sumunod na paragraph. Since it appears that the majority of so-called annihilationists hold the former view, we will deal first with the question of whether or not the soul survives the death of the body, and then see what the answer implies. Ano yung grupo ng mga annihilationists? Ano ibig sabihin ng annihilationists? Hindi pa ako nakasagupan ng mga annihilationists. Kasi yung grupo na ito, ang kanilang ibig sabihin ng termino na ito na annihilationists, according to them, the wicked will be completely destroyed rather than suffering eternal punishment. So ang tawag Bishop doon Completely sa mga, destroyed. Ang tawag doon sa mga Annihilationists. Oh, Yung mga wicked daw, they were completely destroyed. No? Yun nga, yung second death na yun, parang mamamatay talaga. Hindi eternal. According to them, hindi eternal na parurusahan. No? Mamamatay sila sa second death. They were completely destroyed. Kasi pag sabi eternal, Maglalaho ka na, wala ka na, ganun. pag sabi kasi eternal, Naniniwala po na Sige. nawawala ang kaluluwa ng masama. Oh, Yun po. mawawala. Oo, yung kaluluwa. Destroyed ng talaga, masama. madi-destroy talaga. Oo. Sa halip na magdusa, magpakilanman, sa kanila nawawala talaga. Yo, kita nyo yung dalawang view, ha? Tingnan nyo yung dalawang view. Yan yung narinig ko, Bishop. Oo. Yan yung narinig ko sa Oh, view. yun, no? So, isang view, yung kaluluwa, tsaka espiritu ng wicked, eternal na parurusahan. Yun ang second death na isang view. Yung isang view na second death, yung mga annihilationists, ang kanilang term, ang paniniwala nila, it will completely destroyed. Mawawala talaga. Mabubura. Oh, alin doon ang biblical? Kasi Bishop, di ba, dinawin natin. Pag sinabi si eternal death, ibig sabihin eternal death, yung walang hanggang kamatayan, ibig sabihin nun, hindi ka na mabubuhay ulit. Ganun yun eh, yung eternal death. Oh, eternal, Parang eternal katulad death. naman sa physical death, walang tao bumabalik na mabubuhay ulit. Wala eh. So, ganun din sa eternal death. Sabi, pag eternal death, Eternal na, wala talaga. Totally destroyed. Oo. Hanginan mo. pero dalawa nga yung view. Yung ano ba yung view? Kasi ang very common, ang ating paniniwala, ang eternal death dito, yung second death na tinutukoy na mapupunta sila ng impyerno, lake of fire, eternal na parurusahan. Hindi yung madidestroy na, mawawala na. Ganun kasi yun eh. Yung talagang... Mabubura na, hindi gano'n. Sabi, hindi daw magdurusa sa walang hanggang kaparusahan Oo. sa impyerno. Ito, Oh. ang annihilation sa isang tao naniniwala sa annihilationism. Isang doktrina sa Kristyanismo na nagsasabi ng mga taong nahatulad na hindi magdurusa, magpakailanman sa impyerno, kundi lubos na mawawasak at mawawala ang kanilang kamalayan. Sa madaling salita, ang annihilationism ay naniniwala ng parusa sa impyerno ay hindi isang walang hanggang pagdurusa, kundi isang kompletong pagkawasak. Ang mga taong naniniwala sa annihilationism ay nagsasabi na ang Diyos ay masyadong mapagmahal upang magparusa ng walang hanggan sa kanyang mga nilikha. Ang annihilationism ay isang doktrina na may mahabang kasaysayan ng Kristyanismo, may mga Kristiyanong manunulat mula sa Tertullian hanggang sa kay Luther na naniniwala sa tradisyonal na konsepto ng impyerno. Gayunpaman may magiging mga Kristiyanong manunulat na nagtatanggol sa annihilationism. Ang annihilationism ay madalas na naugnay sa mga grupo, kaya may grupo na nagmula o na-influensya sa kanyusang Millerite noong kalagitnaan ng ika-9 na siglo. Kabilang dito ang Seventh-day Adventist. Oo, Seventh-day Adventist. Wala impyerno. Ang Church of God, Seventh-day Adventist. O yan, Jehovah's Witness. Yan, sila yan. Herbert Armstrong.
Armstrong. Pero Advent Christian Church. Sabi. Yun. Doktrina ng 70. Doktrina, kaya nga. Yung universalist. Yung view na yan, kaya Ang Sabadista kasi, pag ang tao namatay, patay na talaga. completely destroyed. Walang impyerno, walang Seventh langit. Adventist wala. Oo. Ganun siya. Ang paniniwala sa Seventh Adventist. Di ba? Eh di, kapag ka ganon, parang ano, yung magsaya ka na. Oo. Do your, ano, Kumain ka na, uminom. magpakasasa ka na. Gawin mo na lahat ng mga dapat mong gawin. Mag-enjoy life ka na lang. Walang impyerno. No? Ang babae tayo. Pero, Kasi, annihilationist eh, di ba? Completely destroyed naman lahat tayo, di ba? O, yung ganun eh. O, yun ang paniniwala nila. Wala rin naman palang kahit kaparasyon. na totally destroyed yun, kung maniniwala ako, dito na ako, gusto mo langit pa rin. Ayaw talaga. Pagdating kasi sa langit, wala Hindi, asawa. kasi nga, ang pananaw nila, kahit Kristiyano ka, kahit na saksi ni Jehovah ka, kahit miyembro ka pa nila, pag namatay ka, ganun pa rin. Talagang mabubura ka talaga, mawawala ka talaga. Ang buhay, hanggat buhay ka lang. Oo, hanggang dito ka lang sa lupa. Lupa lang pala sa kanila. Lupa lang. Grabe. Hindi, babaguhin natin yan. Hindi. Namatay ka ngayon. Kaya, Kaya, eto, pag namatay ka ngayon, pupunta kayo pero paparusahan ka doon. Pagkaroon na yung final judgment. Kaya nga eh. Pagkat sa final judgment, eternal death ka, doon ka mabubura ngayon. Ibig ba sabihin si Solomon miyembro ng annihilationist? Seventh Adventist na gano'n. Di ba, meron siyang mga sinabi sa law, walang mabuti sa tao kundi ang magpasasa, hanggat, di ba? Walang kabuluhan. Walang kalabuhan, walang kabuluhan. Oh. May mga talata siya, may mga ganyan siya, mga ano di ba? Mabuti sa tao kumain po inom. Oo. Sa isang gantimpala. For tomorrow will die. Tomorrow will die. Mamamatay naman tayo lahat. Ganun na. Pero mawala sila. Tingnan nga natin, 2 Thessalonians 1:9. Play with fire. Yan pala yung sound ito sa Adventist, no? Delikado pala sa Adventist. Yan yung naninigay ng mga flowers. Mag-aagal nila sa... 1.9 po. Yes. Na siyang tatanggap ng kaparusahan na walang hanggang kapahamakan mula sa harapan ng Panginoon at mula sa kalwalang. Ang ibig sabihin sa Thessalonians, Sige. Second Thessalonians. Ano sabi? 1.9. Na siyang tatanggap ng kaparusahan na walang hanggan, kapahamakan mula sa harapan ng Panginoon at mula sa kalwalakian ng kanyang kapangyarihan. Ibig sabihin, merong pagtanggap ng kaparusahan. Anong klase kaparusahan? Punishment. Natatapos? Second. Everlasting. Destruction. Yung iba nga, merong grupo, pagka ikaw ay masamang masama, mahaba ang pagdurusa mo sa impyerno. Pagka medyo masama ka, mas maikli ng konti. Ang pagdurusa mo sa impyerno. Pag medyo mabait ka, 2 taon ka lang sa impyerno. May mga ganun talaga mga grupo. Tapos pwede kang lumipat pa langit. Kaya nga. Oo nga. Marami doon kasi pinto sa impyerno eh. Hindi ako Ito lang, meron ka sentensya, 5 years ka lang ha. Ikaw 10 years. Diba? Pero kung isa parang ganun din. Nasabi, yun daw isang lingkod ng Diyos, mananampalataya ka. Oo. Bagay sa baptist ko narinig, ewan ko lang kung Wala baptist siya. responsibilidad. Sabi niya, isang bak, pwede nyo sabi, sabi niya, kasi ganito yun kahit daw makasalanan ka, ligtas ka pa rin. Kaya lang, ganito pa rin. Pag daw mapunta ka ng impyerno, ano ba, punta ka ng impyerno, pagdudusahan mo lang doon, tapos langit ka pa rin. Ayun yung sabi ni Bishop. May mga ganun na naman. Diba? Magandang. Iba naman ang iba naman ang Soul and the body. Ito pinag-usapan natin, man, his nature and destiny. Yun ang subject natin dito. Medyo talaga pang doctorate talaga. Talaga mag-iisip ka talaga ng gusto no? Grabe. So, Ang haba. kaya nga, yung tanong sa manual natin, sabi nga, does the soul survive? No?
Yun daw, no? Ang kaluluwa raw po ay magsusurvive sa pagkamatay ng katawan. Namamatay daw yung kaluluwa. Pag namatay. Isusurvive ko yun. Sabi nga, ano, as a matter of fact, we too believe that immortality is obtainable only by faith in Christ. No? Immortality, going to heaven. In Christ. Di ba? Kapag ka meron tayo tinatawag na, yun nga, yung in Christ. Faith in Christ. So the Word of God never speaks of the immortality of the soul. For the soul can die. Oh. Yun lang. Ezekiel 18:4. Tingnan mo. Ezekiel 18:4. Narito lahat ng kaluluwa ay akin, kung paano ang kaluluwa ng Ama, gayon din ang kaluluwa ng Anak ay akin. Ang kaluluwa na nagkakasala ay mamamatay. Oh. The soul who sin shall die. Pero di ba may mga account na pag sinabing soul, yung tao. Meron ganun. Oh, ayun nga, kaya nga kailangan na naman. Oh, yan. Banggit mo. Kasi, kasi doon sa, sa Book of Acts kasi, yung account kasi, sabi mo na, and many souls saved, di ba? Tapos, tinatawag ng Biblia na yung tao sa Book of Acts is soul. Di ba? Kaya dalawa yung term na naman. Ito, binanggit to. Ano ba? Man is a soul o man has a soul? Kaiba na naman, di ba? No? Man has a soul. Oo. Isa-isa, di ba? Yung tao raw, di ba? Kaluluwa. Man is soul. Di ba? O man has a soul. No? Sabi rito, Ezekiel 18:4, actually, sabi rin, the soul who sin, the soul that sinneth, it shall die. So, ano tinutukoy? Yung soul. Yung soul na to. The soul that sinneth shall die. It shall die. Term lang sa Biblia, yung tao tinatawag yung soul. At yung soul, meron siyang body. Ganun eh. Ang mamamatay kasi dyan, ang sa pagkaintindi ko nito, Yan. ang mamamatay dito, yung sinasabing dito, ang kaluluwa ay nagkakasala ay mamamatay. Parang ang stand ko dyan, yung soul ang may body. Ang soul ang may body. Ang stand ko dyan, tayo talaga, soul tayo. Oh. Hindi. Parang tapos ang mamamatay dyan, living soul tayo. Is it a part of the body? Yung soul, the soul that sinneth shall die? Or it is the whole being of a person referring to the soul? Okay, The whole being. Oh, yeah. yeah. Yung kasing body sinasabi natin sa form. Yung kasing body sinasabi sa form yun eh. Form ba? Itsura, whatsoever. Body yun eh. At yung body ito, form ito, that's body. Kung nakita sa akin, that's body. At yung body nito, ito yung soul. Kaya nga i-analyze mo, ano yung dito ko. Katulad ko, sabi sa Corinthian, don't you know that you are the temple, your body is the temple of God. Anong part ng body natin? Hindi na yung temple ng Diyos. So, i-analyze mo ngayon. You're the body. Diba? Diba sabi doon na, hindi mo ba alam na ang katawan mo ay temple ng Diyos? Yung soul, tatawag You sa are katawan. the body. You are the temple of the living God. Ano yung templo ng Diyos na sinasabi doon sa katawan natin? Kasi pag sabing templo ng Diyos, hindi yan titira sa imperfect na lugar. Perfect na lugar ang templo, katulad ng tabernakulo. Doon siya sa pinaka-holy of holies. Sa katawan natin, sabi, we are the temple of God. So, i-analyze mo kaya, ano ko, spirit, soul, o body? Hindi, naging temple kasi tayo nung tayo'y manigimana ng palataya na. Tingnan natin yung context ng 18.4, ano? Quote ng 18.4. 18.1, ang sabi diyan, then the word of the Lord came to me, saying, dumating daw yung salita ng Panginoon. Ito sinasabi niya, what do you mean by using this proverb concerning the land of Israel? Ano ibig niya sabihin sa kawikaan na ito patungkol sa lupain ng Israelita? Ano yung kawikaan nila? The fathers eat the sour grapes, but the children's teeth are set on edge.
Yung kawikaan nila. Ang sabi na ang tatay ang kumain ng maasim na ubas. Ang nangilo, ang ngipin, mga anak. Yun ang saying, yun ang Proverbs. Pero sabi niya, huwag niya na gamitin yung saying na ito. Parang gano'n, ano? Hindi na ito dapat applicable. Tapos verse 3. As I live, declares the Lord God, you are surely not going to use this proverb in Israel anymore. Sabi ni Lord, ano? Huwag niyo na gamitin ito. Tapos verse 4. Pumasok ang verse 4, nasa context. Ano sabi? Behold, all souls are mine. And the soul of the Father as well as the soul of the Son is mine. The soul who sins will die. Kasi nagimulo ito. Sabihin, Ano ibig sabihin? accountable tayo sa lahat ng ating Ito, meron na rin ang meron. Yo, di ba? accountable tayo sa ating mga action. Hindi mo po pwedeng isisi kay tatay. Di ba? Na si tatay ang kumain. O si anak. Ako O kay walang anak. ginagawang O, tapos di ba? wala namang ginagawang masama. Pati ako. Apektado rin kasi yung mga anak, di ba? Kung masama yung nagawa ng tatay. Naapektuhan pa rin. Apektuhan ka lang. Oo. Pero hindi ka Pero- Hindi ka gumawa. Pero may personal accountability ka pa rin. Hindi kasi minsan bishop yung kasi, lalo yung mga nagtibo nun sa Mindanao, nakausapan na gano'n sila eh. Pag yung tatay, halimbawa napatay, nakapatay sila. Yung ama, umatay. Tapos yun, hindi na nagantihan to. Sabi nila, isa sa anak, kukunin nila. Papatayin din, inakabayan. Parang gano'n yung kasabihan ito eh. Ito, yung paliwanag yan. Ang Ezekiel 18:4 ay isang malakas na paalala na tayo ay may pananagutan sa ating sariling mga pagkilos. Sarili. Ang Diyos ay nagbibigay sa ating kalayaan na pumili at ang ating mga pagpipilian ay may mga kahinatnan. Ang talata ay nagbibigay din sa ating ng pag-asa na ang Diyos ay makatarungan at hindi nagpaparusa sa mga tao dahil sa mga kasalanan ng kanilang mga magulang. Oh. Paano yung Exodus 20? Exodus 20. Dapat na Verse 3 to 4. Oh, yan natin, Exodus chapter 20. Saling-saling. Ikaw, Paano mo siya ano siya? Binago na ni Lord yan eh. Kasi dito binago na. Binago niya sa Ezekiel. Ano na? Oh, nauna ang Exodus di ba? Oo, Exodus Oh, Di may konteksto yan eh. oh, sabi ron. Iba ang konteksto niya sa paano Exodus. yan siya? Hindi yan siya. Exodus 20 verse ano ba yan? Paano siya? Verse Sabi ko 4. sa yung dalawang talata. Verse Kakasanduin. Sabi ron, you shall have no other gods before me. You shall not make for yourself an idol or any likeness of what is in heaven above, or on earth beneath, or in the water under the earth. You shall not worship them or serve them. For I, the Lord your God, am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers on the children, on the third and fourth generation. Of those who hate me. Yung may Ayun ang ano may- doon. Oo. First. May first talaga. Yung talagang parang Merong visitation. oo. Pero yung nagkasala ka dito, bahala ka sa bahay mo. Ikaw na. Binago na nga ni Lord eh. Oh. Binago na nga eh. Wala na yan. Ibig ko sabihin yung, kasalanan. Idol nga, idol worship itong mga magulang. Ang visitation hanggang third and fourth generation. Binago na nga, hindi na nga abot bishop. Hindi, dito. Sa Kasi hindi talata na na siya to. sumamba eh. Pag Sa talata sumamba na ka, to. at nagpatuloy ka, kasama ka. Oo. Pero kung sa kalagitnaan, halimbawa, sa second generation ka, ayoko sumama, ayoko sumamba sa Diyos-Diyosan. Balik ako sa Israel. Hindi na ako kasama sa salot. Hindi na ako magbibisita. Hindi na. Nagbulag ito. Oo, nag-birthday So, ko. Kahit hindi pa mabuo na kahit sa panahon nila. Lahat na eh. Oo, kasi babalik ka na sa Diyos eh. balikan natin ang 18.4. Si tatay ang kumain ng maasim na ubas. Pwede ba mangilo ang mga anak? Yes. Pwede. Pwede. Nakakaasim naman yung kinain mo.
Yung apelido kasi, Dala-dala. Di ba? Apektado ka kahit na gumagawa ka ng mabuti. Dahil masama yung... Anak ni ano yan, yung ano. Totoo yun, sa probinsya ganun talaga. So, hindi kaya pareho rin ito na ano. Okay. Okay, yung magulang, nag-hate kay Lord. Di ba? Yung mga magulang. Ngayon, personal, ikaw naman, panahon mo na naman ngayon, you are accountable personally kung gagayahin mo ang tatay mo na magagalit ka rin sa kay Lord. Itigil na. Itigil Diba? na. Bro. You know, Sabi sabi na na, no? patuloy mo, magalit ka rin. Apektado ka. Yung epekto ng curse from third and fourth generation, di ba? Kanino? To those who hate me. Yun. Tama. Pag ginaya mo tatay mo, epektado, dadaloy talaga sa iyo ang sumpa. Yun na nga. Tama, Bishop. Di ba? parang din halos lang Ezekiel eh. Di ba? Kala natin magkaano lang eh. Pares lang. Ang Ezekiel, ganun din, personal din yan, accountability. Yung binabanggit sa 4-5, sabi, ano siya, kawikan lang siya, sabi, buhay ako, sabi ng Panginoon Diyos, hindi na ninyo sasabihin pa, ang kawikan nito sa Israel, yung 4-5. Oo. Hindi na kapaganti. So, pwede rin hindi na dumaloy sa iyo yung sumpa. Kaya nga, the soul who sin shall die. Personally na ito, wag mo na isisi sa tatay mo. Ikaw ngayon ang nabubuhay. Ikaw ngayon ang ano. Diba? Kung gusto mo mamatay ka rin, bigayahin mo sila ng mga... Tama, tama. Diba? Pares, pares. Pero sa tayo mo, pag may utang ng magulang, yung anak ko babayad, pag namatay mo. O yung kasi meron tayo tinatawag na generational curse, ano? Yung sinasabi generational Parang curse. yung salikaan nga na yan eh. Kasi sabi ko nga ganun, di ba? Pag yung tatay pumatay, tapos hindi mahatulan yun, ano yan, kukuha sa doon sa anak. Sa iba, may ganong... Pero yung Ezekiel spiritual Muslim nakamatayan yun. Ha? Yung 18 Hindi, the soul who sins shall die. Hindi siya kaluluwa. Ay, Yung tao. Ay, yung tao. Yung tao. Personal na Pero tao ba't yun. ginagamit nila ano, yung spiritual death? O hindi po, mali yun. Pag ginamit mo yun sa spiritual death. Yung kasi tao nga Kasi Oo. ako ginamit yun. Hindi, yung tao mali nga yun. tinatawag kasi isang kaluluwa. Di ba? Pero, So, personal, paano nyo ka magagamitin yan? Anino soul? Spirit ba yan? Oo. so yan eh. Soul is referring to the whole person ng katauhan ng tao. O, kasi living soul, di ba sa Genesis? Yun. That he became a living soul. Ang ano. Ang kabuuan yun. Little blind. Man became Kaya sisugan, iba ba yung katawan mo sa soul? Kasi iaalis yung kaluluwa. Ibig sabihin ng soul, merong body at spirit. kabuuan. Kaya nga ang tamang sentence, man is a spirit, has a soul, lives in the body. Man is a spirit, has a soul, lives in the body. Okay. Ha? Ayan na. Okay na. Sabi na, the word of God never speaks of immortality of the soul, for the soul can die. Pag mayroon sa pagdoktor, Eh, ito, no? mapipigaw tayo. Ingat ka sa pag-opera. Ano ka ba? Pag-opera ka. Ingat ka. So, and the soul that sinneth shall die, Ezekiel 18:4. But the scriptures do not teach that death is merely a cessation of conscious or other existence. Oh. Ano ibig sabihin nito? Hindi na po tinuturo yung tinatawag na yung kamatayan, yung pagkamatay dito, yung bang Pagtigil na naman. pagtigil na ng iba, unconscious na. Unconscious na. Tinatawag na. So, immortality, according to the Word of God, is the fullness of life, untouchable by death, which only God possessed in Himself in 1 Timothy 6:16. Basa po roon. Na siya lamang ang walang kamatayan, nananahan sa liwanag na di malapitan, na di nakita ni numang tao o makikita man. Sumakanya nawa ang kapurihan at ang paghaharing walang hanggan. Siya lang ang walang kamatayan. Opo. Si Lord lang yon. Pero, sabi ng kasunod, but which will be bestowed upon
the whole regenerate man in resurrection in 1 Corinthians 15:53 and 54. Hindi malapitan yun. Basa doon. Unang For this corruptible must put on incorruption, and this mortal must put on immortality. Oh. So when this corruptible shall have put on incorruption, and this mortal shall have put on immortality, then shall be brought to pass the saying that it is written, death is swallowed up in victory. Okay, so yung mortality, yung mortal, pwedeng makaranas ng immortality. Pwedeng maranasan yun. Yung mga na kay Kristo, in Christ. Yes. Amen? So, ay yung mga wala kay Kristo, Hindi na, destroy nga. may immortality rin ba? Wala. Distraction na nga. Oh. Meron din. Immortality sa impyerno. Ibang ano yan. Hindi naman sa piling ng Diyos. Okay, balikan natin sabi. Some teach that since God breathed into his nostrils the breath of life, and man became a living soul. Genesis 2:7 kanina. Therefore, man is no more than a creature that has life. Therefore, ang tao daw, Ellen, man became, sabi ron, therefore, man is no more than a creature that has life. Yeah. Ano ibig sabihin nun? Wala daw buhay ang ano. Yung therefore, ha? Ang tao raw po ay Nawala yung breath of life. Kung walang breath of life, patay ka. Sa buhay. Wala yung breath of life. okay. This last phrase is used of the lower animal creation. Oh. Yung phrase na ito, no? Ginamit din po siya saan? Sa mga hayop. Genesis 1:20. Tingnan natin. At sinabi ng Diyos, bukala ng sagana ang tubig ng mga gumagalaw na kinapan na may buhay, at magsilipad ang mga ibon sa itaas ng lupa sa luwal na kalawakan ng himpapawid. Okay, so ano ba? Pareho lang ba yung hayop? Hindi, magkaiba. Breath kasi ginamit ko eh. Buhay lang din eh. Hiningay buhay eh. Pero hindi siya, hindi siya living breath. Parang gano'n, hindi siya, Living soul. Basahin mo na 1:20. Ano? Tagal English nga. And God said, let the waters bring forth abundantly the moving creature that hath life, and fowl that may fly about Pero meron ding buhay. and firmament. Kaya nga po. Buhay na God. Then God said, yun ang 20, no? Yun ba? 1:20. Kaya lang, iba sa buhay natin kasi hindi sila hininga. o yun na nga, iba yun. Buhay na sila eh. Let the waters teem with swarms of living creatures. Di ba? Mga living creatures. Mga created by God na may buhay. Di ba? So, pareho natin na may buhay. Pareho natin na may buhay. Ayan. Yun, magalaw, makain. Pero hindi nakalagay diyan kung hiningahan ng Diyos. Iba yun. No, walang account. Pero halos parehas din ng tao na ang mga hayop na ito ay may buhay. Meron. Katulad natin, lahat tayo may buhay. Buhay. Pero wala tayo mababasa na hiningahan sila. Nililok muna at saka hiningahan. Iba yung sa kanila eh, no? Let there be, let there be, let there be. Tapos lumabas na lang agad-agad, di ba? Naging hayop na may buhay. Bishop, may nagtatanong, may kaluluwa daw ba ang hayop? Oh. Basa. Kaya, Basa mo, may kaluluwa. oh, yun, napapagkamalan nga. May mga teaching nga talaga na ano, dahil diyan, ang conclusion ng ibang mga tagapangaral, ang tao may kaluluwa, may espiritu, may katawan. Ang hayop may kaluluwa at may katawan. Walang espiritu. Ang sagot, oo, eh. Oo. Ha? Oo daw, may kaluluwa. Meron May kang account dyan. Oo, may kaluluwa ang hayop.
No. Verse pa yan, verse din yan. Limitadong pagkahulugan, pero hindi katulad ng kaluluwa ng tao. Wala lang. Hindi kagaya ng kaluluwa ng tao. Oh. Pero ano meron ako nabasa sa parang Ecclesiastes. Ano po, Genesis 1:20, ganyan. Tapos 21, yung talata 24. Hindi, Ano na ang talata? yung sa hayop, yung sa hayop. Genesis 1:20 po, tapos 21. Kasi katulad Hindi, may nabasa na gano'n namatay yung na alaga mong aso. Ako sumalangit na akong kaluluwa. Ganun ba talaga? May kaluluwa, pero hindi sa kagaya ng kaluluwa ng tao. Oo, magkaiba. Yung kaluluwa ng hayop, Iba sa wala siyang punishment doon sa kabilang buhay. Yun ang annihilationist. Pwede doon. Di ba? Tama ba? Parang sa Pag namatay, patay na. Oo. Yung pwede yan. Sa kanila. Pwede sa hayop. Sa ayaw, pero sa tao. Eh, aso binabangit na. Tayo eh, highest form of animal. Ayaw pa din. Ayos, hindi sila mananagot sa Diyos. Sabi dito. Hindi sila mananagot sa Diyos sa kanilang mga ayos. Ang tao mananagot. Ang tao mananagot. Yung hayop, hindi ayun na. mananagot. maliban dyan sa ako. Basta meron ngayon, nabasa ko bishop eh. Kung hindi ko naman ito, kung sambong lang siya eh. Na ang hayop may kaluluwa eh. Ganun nga sa ano. May nabasa. Iba pa yan sa Genesis. Sa Ecclesiastes. Iba pa May yan sa nabasa ako. Genesis. Either Ecclesiastes or Proverbs. Basta may nabasa ako. Oh, Ecclesiastes 3:19 nga natin. 3:19 na Ecclesiastes. Mumultuhin ka nun. May kaluluwa pala. Ano sabi? Ang nangyayari sa mga anak ng mga tao ay nangyayari sa mga hayop. Oh. Sa mga tuwing bagay, isang bagay ang nangyari sa kanila. Kung paano namamatay ang hayop, gayon mamamatay ang tao. Tama. Oo. Silang lahat ay may isang hininga. At ang tao ay wala ng karangalang higit sa hayop. Sapagkat lahat ay walang kabuluhan. Ito sabi ni Solomon. Hindi pareho lang hayop at tao. Ito sa 21. Tingnan nga. Tuloy mo yun. Tuloy natin. All go to one place. Itong katawan. Oh, yan. Mamatay lahat eh, no? All are from the dust, and all return to dust. Who knows the spirit of the sons of men which goes upward, and the spirit of the animal which goes down to the earth? Parang doon lang. Meron kaibahan para Kaibahan. Diwa ng tao ginamit dito. Diwa. Spirit. Yung buhay. Pareho lang mamamatay. Yung spirit of man, diwa eh. O baka ruwak naman to. Sa ano? Di ba? Sa Hebrew. Ito, yung ginamit spirit of man is diwa. Oh. Hindi naman, ano. Oh, sabi 19, for the faith of the sons of men and the faith of beasts is the same. Verse 19. Oh, same lang daw, ano? As one dies, so dies the other. Pareho lang mamamatay. Tao tsaka hayop. Indeed, they all have the same breath. O, pare-pareho merong buhay, may hininga. So, in other words, there is no advantage for man over beasts. For all is vanity. Wala daw bentahe ang tao sa mga hayop. No? All is vanity. Dito, may spirit rin ng piso. Tapos verse 20, all go to the same place. Lahat, hayop at saka tao. All came from the dust. Oh. Papunta rin na. Ibig sabihin, hayop, alabok din. And all return to the dust. Both pala yun, ano? Hayop at saka tao. Who knows that the breath of man ascends upward. Breath nga. Yun, di ba? Ito na, ano ginamit? Breath of man ascends upward, and the breath of the beast descends downward to the earth. Oh, ano sa Tagalog yun? Verse 21? Diwa. Kalam, Diwa. ang espiritu ng tao makit sa itaas at ang espiritu ng hayop ay Pababa. sa ilalim ng lupa. Yun ang Sa pagkakaiba. English version, Bishop, sino nakakala ng diwa ng tao? Kung napailang So, walang pagsusulit yung hayop, ano? Ang diwa Hindi ng ba hayop, balik yung diwa? wala pa na Wala. Wala. Yun ang annihilationist, ano? Yung hayop. Oh.
Pero yung sabi raw, yung tao raw, ano raw, mangyayari? Mananagot siya sa Breath of man ascends upward, no? Aakyat daw, no? Tapos 22. I have seen that nothing is better than that man should be happy in his activities. Ito na, di ba? For that is his lot. For who will bring him to see what will occur after him? So, may kaluluwa ang hayop. Ah. May espiritu rin ang hayop. May spirito rin? Saan? Ito, 21. Who know the spirit of men that went upward in the spirit of the beast? Ah. Spirit Spirit of ano? Ano yung spirit yung buhay yun? Buhay. Pagka Like magkama na yun eh. Kaya nga magkaita ka na. Buhay yun. Pareho merong buhay. Tao tsaka Yung buhay hayop. tinawag din sa spirit. Di ba? Tinawag lang na spirit, ano? Yan ang spirit. Ah. Hindi naman spirit. Sige, dagdag natin 3:19 na Ecclesiastes, ng Genesis. Balik tayo sa Genesis 3:19. Ito na yung after ng kanilang pagkakasala. Sa pawis ng iyong mukha ay nakain ka ng tinapay. Hanggang sa ikaw ay mauwi sa lupa. Sapagkat diyan ka kinuha. Sapagkat ikaw ay alabog at sa alabog ka uuwi. Yun, di ba? Sabi roon thus when God withdraws the breath of life, pagka kinuha na ng Panginoon yung buhay, nothing but a dead body is left. No? Ang matitira, yun ay katawan na patay. For the living soul has ceased to exist. In confirmation of this, in Genesis 3:19 is cited, thus thou art, and unto dust shall thou return. Galing ka sa lupa, babalik sa lupa. No? So, but in this, there is a difference between man and the brute, no? Creation. Ito natin yung kaibahan daw ng hayop at ng tao. For while it is true that animal is also called the living creature, no? Sinabi sa Genesis 1:20, tinawag din na living creature, ano? Pero sabi nga, Scripture nowhere tells us that God breathed into the nostrils of animals to make them such. Yun ang kaibahan. Yun ang kaibahan natin. Hindi nga. Diba? Automatic lang na nagkaroon ng buhay yun. So, Yan ang kakaiba. okay, yun nga. Herein lies the great difference between man and the brute creation. Yun ang kaibahan natin. By the divine inbreathing, man has a link with God, which animals do not have. Diba? Magkaiba. Yun ang kaibahan. We have a link with God, no? Na ang hayop, walang ganon, walang pagkakataon na ganon. So, it is further true that according to Genesis 2, the man became a living soul, but it does not follow from this that the body had now become a soul. As it is sometimes taught, but rather that man was now more than a body, a living person. Kaya, yung tanong nga, yun nga, balikan natin yung terminology yung dalawa. Ano ba? Man is a soul o man has a soul? Sabi ng Biblia, ang tao tinawag ng living soul. Oh. Man has a soul o man is a soul? Man is a soul. Man has a soul. Man is a soul. Man is a soul. Sabi ng Generally, man is a Oh. generally. Oh, we can use it interchangeably. Man has a soul o Pwede parehong gamitin. Kaya, di ba sabi ko, man is a spirit, has a soul, lives in the body. Oh. Man has a soul. Spirit. Parehas ba, eh? Parehas din. Parehas. Ginano lang Oo, yung di ba? Has a soul,
After the breath of Oh. life, Ano kaya ito no? a living soul. Di ba yung 18:4 na Ezekiel, sabi doon, the soul who sin shall die. Yun Is a ang soul. kabuuan ng No. Ano yun? Ibig sabihin, ang pinipakita ni Ezekiel, man is a soul. Yun ang general na tawag. Di ba? Alatan yun. No. So, pwede rin, man has a soul. Spirit, soul, and body. Oh. Luzon, Visayas, Mindanao. Luzon, Visayas, Mindanao. Pero isa sila. Pilipinas. Ganun na yun. Pero binanggit naman ni Pablo sa Thessalonians 5:23, di ba? No. Body, soul, and spirit. No, ang tao, yung tao naman yung katawan ng isang tao, merong katawan, may kaluluwa, at may espiritu. O man has a soul. Man, spirit, soul, and body. Kasi pag man Man, soul, is body. a soul, soul lang siya, hindi siya kompleto, soul lang siya. Hindi siya man. Soul man. Oo nga. Pero binanggit di ba sa ayun nga Ezekiel 18:4 no? Part na, has Oh. a soul. Paglalabanin ba yung dalawa? Magkalaban ba yung dalawang terminology? Ang Depende mga, sa paggamit mo. Oh, it depends upon Depende sa- how to use yung kasi grammar. dyan nga namamali yung mga ano. Yung mga interpreter. Kasi nga, hindi sila aral doon sa Yung- spirit, soul, and body. Kaya ano ba yung tukoy dito? Kala, soul, and flesh, spirit pa rin yung tukoy. Sa naman, yung tukoy soul, spirit naman ang kanilang interpretation. Oh. Kaya, depende yun. Basta alam mo ano yung pagkakaiba talaga yung spirit, soul, and body. Makikita mo, ang tinutukoy dito, yung body. Kaya nga, you are the temple of God. Sabi nga, ano yung tinutukoy na temple of God doon? Na parte ng katawan mo. Okay. Ano ngayon? Saan ba tumira ang Diyos sa iyo sa katawan? Know ye not that you are Ano the lalo? temple of the living Lalo ba God? kayo nagugulumihanan, no? lumilinaw ba yung mga usapan? Dapat maging matinding subject na ito na anthropology ito eh. Man, his nature and destiny. Nakikita yung kaibahan. Di ba? Oh. So, in other words, kukulot natin yung dalawang terminology. So, we can use man has a soul, and we can use also man is a soul. It depends upon yung paggamit ng ano. Yan din sinabi ng Oh, Bible. di ba? Hindi yung... Kasi pag kinuha mo lang ang isa, paano yung isa na nagsasabi na, Oo. Sabi nga, ito, sa manual, sabi nga, but insisting that man is a soul, but does not have a soul, yan, no? Yung mga nag-i-insist daw na ang tao raw ay kaluluwa, at ayaw maniwala na may kaluluwa. Di ba? Di ba? Sa isang kaluluwa. Yung kaluluwa, may kaluluwa pa. Some in these first groups of so-called annihilationists, masok na naman sila, reminds us that men are frequently called souls in Scripture. Halimbawa, Genesis 46:18. Basa. Genesis 46:18. Ito ang mga anak ni Silpa na siyang ibinigay ni Laban kay Leah na kanyang anak na babae. At ang mga ito ay kanyang ipinanganak kay Jacob na 16 na tao. Wow! Okay. Dali, ito, sabi doon, 46:18. These are the sons of Silpa, whom Laban gave to his daughter Leah, and she bore to Jacob these 16 persons. Verse 22, these are the sons of Rachel, or Rachel, who were born to Jacob. There were 14 persons in all. 25, these are the sons of Bilhah, whom Laban gave to his daughter Rachel, and she bore this to Jacob. There were 7 persons in all. 26. All of the persons belonging to Jacob who came to Egypt, his direct descendants, not including the wives of Jacob's sons, were 66 persons in all.
27. And the sons of Joseph who were born to him in Egypt were two. All the persons of the house of Jacob who came to Egypt were 70. So, sa King James Version, anong ginamit na termino? Soul. Diba? Kabuuan talaga ng The tao. person itself. Diba? Yung tao mismo. Pero binabagit ito, person, including, no? Ibig sabihin, yung person, yung tao, yung soul. Nandun na magkasama na. Sa isang katauhan na isang tao. Human spirit na. Oh. Okay? Okay na. Acts 2:41. Yaong nga nagsitanggap ng kanyang salita ay nangabautismuhan at nangaparagdag sa kanila ng araw niyaon ang may 3,000 kaluluwa. 3,000 kaluluwa. 3,000 tao. May tao eh. Di ba? Palito mo ng tao. So, yeah. Di ba? Di ba? Tapos na. Eh sabi niya, mahal, We can use na soul para sa isang tao. General na yun. General speaking, isang tao. Kaya pwede yung gamitin na man has a soul, man is a soul. Di ba? Depende sa usage na tawag, paggamit. Oo. Yun ang nandiyo. Kaya, kung minsan di ba, Brad, bakit wala ka? Yung kaluluwa ko nandiyan naman Sense ko na. Parang kaibigan mo dati. Kasi sabi niya, alam mo, sa sinabi niya, parang nawala yung kaluluwa ko May mga, may mga term. So, in other words, this is true, but it is not perfectly natural that man should be designated by that which is the very seat of his being, that the soul should be considered the person. No? This is less to be wondered at than the fact that the body is also often called the person. But the annihilationists will exclaim, of course, do we not contend that the living body is the soul? Yes, but the dead body is frequently designated as the person too. For example, David saw corruption in Acts 13:36. The both men carried Stephen to his burial in Acts 18:2. And Joseph was put into coffin in Egypt, Genesis 50:26. So, we do not read ito mga patay, Kasi yung termino na para sa buhay lang daw, living soul So, pero sabi yan, we do not read that quantities of dust were buried or saw corruption, since the man in question had become extinct by the withdrawal of the breath of life. Withdrawal of the breath of life. No? Pag namatay, breath of life ang nawala talaga. No? Hininga, buhay ang nawala. Hindi yung soul, Hindi yung umalis ang soul. breath of life. So thus the body and the soul remain as separate entities, though each is frequently called the person. So mysteriously are the body and the soul intertwined. No? Mahina na? Depende. Oo. But here, some annihilationists depart from their original premise to argue that the soul is merely the life. Ito yung mga yung soul daw ay life, which God breathed into man, and which can either be extended forever or cut off. But the fact that by this in-breathing man became a living soul. Nung hiningahan, naging kaluluwang may buhay. So, parang ibig sabihin yan, naging taong may buhay.
proves that the soul itself is not merely the life of the man. Oh, ang proven daw po, no, na yung soul daw po itself is not merely the life of the man. Oh, malinaw. Kaya tayo may buhay dahil, yun nga, binigyan tayo ng buhay. No? Hindi yung dati nating tinuturo na, namatay, umalis na yung kaluluwa, kaya namatay. Kaya namatay, kinuha ang buhay. Yeah. Hindi yung kaluluwa ang umaalis. Tama din ang sinasabi na binawian na ng buhay. Yun, no. Tama yung sinabi. Umalis. Binawian. Kinuha na ni Lord. O yan nga, terminology na, kinuha na ni Lord. Yung buhay na kinuha ni Lord. Siya talaga. Na kay Lord na yun. Kaya tama lang, yung buhay ang napunta balik kay Lord. Pero yung kaluluwa niya. Oh. Yung decision na yun. Siya talaga may authority na. Kaya paano nakita ko tama rin pala yung termino ng mga unbeliever na sinasabi nila na kay Lord na yan. Hindi lang nila alam kung alin na kay Lord. Di ba? Ang alam nila, yung kaluluwa ng tao na namatay na kay Lord na. Hindi yung kaluluwa. Yung buhay lang. Yung buhay na pahiram ni Lord sa kanya ang na kay Lord bumalik. So kung bumalik sa bishop, Ha? asa na ang kaluluwa? Yung kaluluwa. Yun ang decision na kung saan. Yun nga haharap na judgment eh. Yun ang magbibigay sulit eh, kasama ng Espiritu. Nasaan sila? Yung alin? Mga tao namatay ngayon, nasaan sila? Mga namatay ngayon. Ang mga nakarampa noon pa. Sa Old Testament, Lucas chapter 16 na binasa na ninyo. Yung mga ano yun eh, merong Abraham's bosom at may Hades ng pagdurusa. Andun yung kaluluwa nila ngayon. Yung mga nandoon. Pero nung si Kristo nabuhay na maguli, May dinala na dinala niya eh. Dinala Dinala niya na doon sa paradise eh, sa paraiso eh. Ang tanong din siya kasi ganito eh. Yung tao pag namatay, nasaan niya ng kanyang kaluluwa? Diba? Alam natin na nangyari yun. Pero generally, sa isip ng tao, di ba? Yung tanong eh, ang tao pag namatay, nasaan siya ngayon? Generally yung tanong yun. Siyempre, alam natin. Yung tao na namatay ngayon, pag unbeliever, mapunta ka sa Hades ng pagdurusa, sa impyerno. So, andun yung kaluluwa. Oo, pati kaluluwa, espiritu at kaluluwa. Pero yung buhay niya kay Lord, yung life. Kaya yung Ecclesiastes 12:7 na yan, napaka-controversial niya. Ang tagal ko nag-aaral ng Bible School. So, Bishop, ibig sabihin, ganito, yung kaluluwa at yung spirit ng tao, andun sa hell, no? Oh. So, yung buhay ngayon, Yung buhay, bumalik kay Lord. So, may perik sa spirit at sa kaluluwa? Ganun ba? Alin? Pagbalik kay Lord? Yung buhay ng tao, lahat, Kristiyano ka o hindi, pag namatay ka, balik ka kay Lord. Balik ang buhay mo kay Lord. So, Siya nagbigay ng buhay eh. Ibig sabihin na pagbalik ng buhay kay Lord, ibig sabihin yung parang pag namatay ka, babalik doon sa Kanya. O yung buhay. Oo. Yung buhay na pinahiram sa iyo, ang babalik. Sabi ni Pablo, 2 Corinthians 5:8, we are confident, I say, and willing rather to be absent from the body and to be present with the Lord. With the Lord. Kristiyano yun. Christian yan. Pero yung non-Christian, hindi ganyan hindi siya babalik kay Lord. Oo. Ano po yung sinasabi dito sa Hope? Nasa kanyang kamay ang kaluluwa ng bawat bagay na may buhay. At ang hininga ng lahat ng mga tao. Sa Lucas muna, di ba? Lucas. Hindi, ibig sabihin, lahat talaga yung lahat ng nag-iibot dito sa mundo ito. Nagumagalaw, nasa kanyang kamay talaga yun. Yun lang naman ibig sabihin doon. Psalms 9:17, the wicked shall return unto hell, and all the nations that forbid God. Tutulan ni Pastor. Okay, tuloy, basahin ko na tayo. It is true that the presence of the soul maintains life. It is true that the presence of the soul maintains life in the body, and that when the soul departs the body, disintegrates, but the life which the soul gives to the body is not to be confused with that life which God gives to the believer in salvation. For that life is scarcely discussed in the Old Testament, and in the New Testament expressed by the different word altogether from that which is rendered soul, no?
So the good shepherd gives his soul. No? For the sheep in John chapter 10 verse 11, but gives them eternal life. Thus, a more ensured continuance of natural life would by no means be immortality. So as a man is a soul, then he also is a body. And as he has a body, he also has the soul. Ito yung intertwined na tawag, ano? So, the two are distinct part of the whole man. Thus thou art, and unto thus shall thou return. Genesis 3:19. So, is true of the body, but not of the whole man. So, there is such a volume of scripture on this subject that one wonders how anyone could fail to see. Okay? Hanggang dyan na lang muna tayo. Una. Yan. Proves that man has a soul. Ito. Next yun, next na. Overtime na tayo. Sa Saturday yan. That man is a soul. Ayan nga. So, pwede. Man has a soul, man is a soul. No problem. Di ba? Pero tayo, soul tayo, no? Asol tayo, isul. We are a soul. Basta, Ed, ikaw lista ng attendance nila. O yan, mag-close na naman tayo sa prayer. Basta Edwin, close muna sa prayer. Lord, tayo po panalangin. Thank you, Father, for this wonderful journey. Learning time. Salamat po sa pagtuturo ng Bishop. Yes, Lord. Okay, Panginoon, salamat din, Lord, that your Holy Spirit gave us the understanding regarding your word. Ikaw po ang magpatuloy na magbigay sa amin ng kaunawaan. Yes, Lord. Sa iyong salita, without any confusion, Lord, and without any doubt that your word is true. Panginoon, tunay na Amen. Walang kalituhan. Salamat po sa araw po ito at patuloy kami nag-relate sa bawat sa amin. Yes. With your word. In Jesus' name we pray. Amen. O, hindi kayo na-confuse, ha?